Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong article ng ABS-CBN News. Ito po yung pahayag ni dating Ombudsman Samuel Martires tungkol sa mainit na issue ngayon na 2016 dismissal order daw ng Ombudsman laban kay Senator Joel Villanueva. Okay, title. Martires says dismissal order versus Joel Villanueva junk in 2019. Okay. Former Ombudsman Samuel Martires on Thursday said a dismissal order against Senator Joel Villanueva had been dismissed back in 2019. Martires' successor, Ombudsman Jesus Crispin Remulla, earlier in the day said he would ask the Senate to enforce a 2016 dismissal order against Villanueva for the alleged use of his 2008 Priority Development Assistance Fund or PDAP. But Martires told ABS-CBN News in a text message that he granted the motion for reconsideration of Villanueva which sought to reverse the dismissal order. Ganun palang nangyari. Villanueva also presented excerpts from what appeared to be a 2019 Ombudsman decision which dismissed the malversation case against him. Okay. In fact, there is no probable cause against Villanueva. The signatures appearing on top of his name were obviously forged. The excerpt read. Talaga naman kung na-forge ang imong signature, wala kang kaso. The senator also shared screenshots of clearances from the Ombudsman and the Sandigan Bayan clarifying that he had no pending criminal or administrative cases. He said his office secured the clearances in anticipation of the filing of cases against what he called fake news spreaders. We already anticipated possible harassment plus fake news, Villanueva added. In 2016, then Ombudsman Conchita Carpio Morales ordered the dismissal from service of Villanueva, a former CBAC party list representative. But the Senate Legal Counsel at the time, lawyer Maria Valentina Cruz, said the Ombudsman has no power to punish or evict from power any member of Congress, citing Section 21 of RA 6770 or the Ombudsman Act of 1989. The Constitution and the Senate rules say only the Senate has the power to suspend or dismiss from the service any of its members after an investigation by the Ethics Committee, she noted. Senator Vicente Soto, the then chairperson of the Senate Committee on Rules, filed a motion to adopt the legal opinion of Cruz. Okay? So, ayun po ang kwento. So, lumalabas, inimbestigahan yung PDAP. Hindi masyadong nakita yung merits of the case. Nag-order ang Ombudsman Carpio Morales dismissal ni then Congressman Villanueva. Kaya lang, yung mga ganon, mayroong palaging motion for reconsideration. So, pag-review, panahon ni Ombudsman Martires, nakita nila na walang probable cause. Na-forge pa ang mga signature. Kaya dinismiss ang kaso. Ibig sabihin, wala nang kaso yung dismissal order, wala na dahil pinabaliwala ng Ombudsman. So,
kung gusto ni Ombudsman Remulla nga buhayin, ano ang gagawin niya? I-dismiss niya ulit yung decision ni former Ombudsman Martires. Ganun ba yun? Wala na. Nakakatawa na tayo. Laban, bawi na tayo. Magiging laughing stock na lang tayo. Itong bansa natin. Pahayag pa ni Ombudsman Remulla, ang Ombudsman ay palaging iginagalang. Ganun ang sabi niya. Which I agree. Ang Office of the Ombudsman ay talagang kagalang-galang dahil ito na yung ating bastion of justice para sa mga tao na inaapi ng mga opisyal ng gobyerno na ninanakaw ang ating pera through corruption. But, sa mga nabasa kong comments, depende sa nakaupo, sabi man nila. Kung ang nakaupo, patas, na talagang wala siyang pinapanigan, igagalang namin. Kailan kung ang nakaupo, hindi niya iginalang yung dinala niya sa daig, hindi namin siya iginagalang. So, yun. Maraming mga diehard Duterte supporters nagmamahal kay dating former President Rodrigo Duterte na nasaktan. Hindi nila matanggap yung nangyari kay PRRD. He was kidnapped na mismo ang incumbent ambassador to the United Kingdom, Ambassador Teodoro Locsin Jr. in a Facebook post ilang weeks na, 2 weeks ago, sabi niya, PRRD was not arrested, he was kidnapped. Kasuklam-suklam, it's a treason. Pagtratraidor ang nangyari kay PRRD. Salamat po, Ambassador Locsin, sa inyong pananaw. Ako rin, pananaw ko lang ito, opinion ko lang, hindi ako abogado, PRRD was kidnapped. Sinong nag-utos na dalhin siya sa ano? Sabi ni SOG Remulla, siya daw eh. So, igagalang ba siya? Ngayon, na ombudsman na siya? Depende na sa taong bayan. Kanya-kanyang pananaw na yan. So, respect is earned, not demanded. Diba? Ganon ang patakaran. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako sa kanila para makapagpatayo sila ng maayos na pamamahay. At the same time na namimigay tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Na anak ko diri sa area ni Bae Paganan. So abono silang rodane sa iyang tanom nga kape. So naay nagawiding o naapod nagaabono. So muna ni ang itsura sa tanom nga kape ni Bae Paganan nga tulo na ka bulan. So well grown na ang ginabutang. Nagabono pa na diyan. Na anay mga sanga. Ug karon naman sa pag-abono maga-spray na sad. So kining among tanom nga kape nga among napalit 16,900 na ni. So daghan-daghan na gyud.
Luoy sa Ginoo, maayo na gid ang tubo sa among mga tanom nga kape. Naanay mga og mo na ni gilo agon sa gitamnan ni Bae Paganan sa 780 ka tanom niya nga kape. So salamat kaayo sa Ginoo og sa nagsuporta sa among pagpananom sa kape. Naot nga magpadayon kini aron mawas kami sa kalisod.